Welcome to the Boss Under Show. Ang show ng mga boss under. Ayan. Ayan, boss din, nasan ba tayo ngayon? Nandito ngayon tayo sa Arcovia, no? Arcovia. So dito sa Pasig. So syempre, itong panibagong topic na naman tayo kung naalaman, Boss D. Oo nga medyo maganda tong topic natin. Pero short lang, hindi naman natin bibigyan ng masyadong mahabang kahulugan. Oo. Dahil ito, Boss D, mapunta tayo. Bagong topic na naman kasi merong tayong followers na nag-message sa akin. Nag-message, ang sabi niya, mga Boss Under, ano bang masasabi ninyo sa lumalaganap, mainit-init pa na trending issue about Vice Ganda? Oo nga medyo Axel and Christine. Ano yun yun yung segment nila na especially for you sa Showtime. Yun nga yung napapag-usapan ngayon sa mundo ng mga social media. So, simpleng usapan, medyo lumalaki, kaya pag-usapan na rin natin. Makikisosaw na naman ng inyong kasi may mga meron namang nag-ano sa atin, nag-message naman sa atin na nagtatanong lang. So, actually, wala namang kaming alam pero dahil sabi ko nga, itong talk show na to para to sa mga trending natin pag-uusapan yan, mga opinion So ganito, para may idea sila, panoorin nyo muna. Ayan guys, panoorin nyo muna. Panoorin nyo. 3, 2, That's bad. Oh, hindi pwede yun. Pwede yun, That's bad. You don't do that. You ask for permission. Alam mo ba pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't do that. Hindi ka pwedeng nang yan nagnanakaw ng halik. Ayan, mga boss under. Kayo na ang maghusga. Opinion lang naman ang maibibigay natin. Ano bang masasabi ng masa? Ano bang masasabi ng mga tao sa nangyayaring reaksyon? Mainit-init na nangyari sa... Boss D, medyo medyo ano ba yan? Trending talaga yan. Trending ba yan? Oo, kasi ang nangyari dito, buong it's on air, live nangyari tong issue na to. So, para may idea kayo, ano ba to? So, again, itong issue na to ay yung tinatawag nilang the boss code issue. Ay, bro code issue. Ito, isang segment sa Showtime, palabas sa Channel 7, which is Vice Ganda. Ang naging reaction niya doon sa bro code. So maraming nag-bash sa kanya, no? So maraming nag-bash kay Vice. So ano ba 'yon? At saka yung mga nag-aano sa amin, nag-message sa amin, yung mga nagtatanong. So sasagutin natin ngayon 'yan. Ayan. Sinulat na namin yung mga kinulit na namin yung mga question, mga comment, tsaka mga normally Boss D, mga nag-message sila sa social media. So mapunta tayo sa una nating tanong na yan. Okay, so una, issue of Vice Ganda reaction to the bro code. Teka, para may idea sa ano ba yung bro code? Ano ba yung bro code? Ang pagkakaalam ko dyan sa bro code, dyan yung mga kabataan ngayon na maraming style ng pagbabate, pag-greet. Yung shake hands, meron appear, may fist bump, may mga tinatawag na eye-to-eye contact lang. Dibdib sa dibdib. Bangga ng shoulder. Kasi ganun na mga kabataan, paghawak ng kamay. Bangga. Parang simpleng lang, mga kabataan ngayon. Ganun na mga batian ngayon Hindi wala nang hi-hello. Talagang may body contact na rin kahit paano. So, kung nakita nyo doon sa video na flinash namin, so, kita doon na, ito nga, yung si Axel, no? Pagkatapos na hindi siya mapili doon sa segment, lumapit siya doon kay Christine. At makikita nyo na nag-bro code siya, no? Yung parang akma siyang hahalik, Boss D. Oo nga Tapos, nagkaroon ng on-air reaction si Vice Ganda ron. Ako nung napanood ko yung video na yan, so wala akong nakitang foul na ginawa ng lalaki, ng bata. Kasi ganun ang kabataan ngayon masyadong masyadong touching na mga kabataan ngayon. Dahil nga sa bro code na sinatawag na yan. So ganun talaga ang ngayon. So wala rin man ako nakita sa reaction ng babae. Siyempre, medyo umiwas ng konti pero wala namang contact
wala namang nangyaring contact doon na nahalikan yung babae. So, cool din lang naman yung babae. Eh, ang mainit na topic ngayon kasi, yung naging reaction ni Vice Vice Ganda Ganda, on air. Para kasing, kung panood nyo mga Boss Under, nagsalita siya doon on live na, uy, bawal yan. Oo, masyadong nabigla siya sa mga sinabi niyang baka binigyan. mademanda ka niyan sa ginagawa mo. Oh, yun. So maraming nagagalit, nagbabash kay Vice, kay Axel at saka kay Christy. Kasi nga gusto nilang malaman ng tao sino bang mali. Kasi para sa akin naman, kasi noong time show yan, maraming nanonood dyan. So, dapat hindi ganun yung naging reaction. Although, sana, inalisan na lang ng mic. Tapos sinabihan na lang pagpunta ni Axel doon sa kanila, sinabihan na lang ng maganda, na maayos. Although pwede na lang sigawan doon, pero dapat on air, hindi na dapat binabanggit yun. Kasi maraming nakikinig, maraming magre-react talaga, maraming magbabash pagka ganun. So, hindi dapat mali yung reaction na ganun. Para sa akin yun, opinion ko lang yun. Sa iba, Okay. ano bang masasabi mo doon? Ako kasi para sa akin una tama yung sinasabi mo Boss D, no, yung tayo bilang mga lalaki, kung 'di ba, kung tayo kung tayo mismo yung nandoon sa studio, makikita natin ginawa doon, wala mga host ng mga lalaki doon. Ganun yung ginawa ni Axel. Parang para sa akin wala naman yun eh. 'Di ba, kasi lalaki tayo eh. Lalaki tayo, wala namang Siguro walang big deal doon eh. para sa akin, pang sariling opinion lang. Parang naging overreactive lang. Yun. Okay, naging overreactive lang. Tapos siguro si Miss Vice hindi niya napigilan yung alam mo yung sarili niya na na magsalita. Tsaka makikita mo sa face ni Vice na ano siya, parang Parang seryoso, parang seryoso pala siya. Parang seryoso siya, hindi dapat ganun. Tama yung Boss D. Kasi kung ako si Vice, on the way na parang ginoke niya na lang. Dapat nga, joke lang. Kasi Para- mahilig naman sila sa joke. Oo, parang Lahat naman ng, pwede naman yung i-joke na lang. Idaan sa joke, Idaan sa joke. Tama yan, Idaan Boss sa D. joke. Idaan sa joke. Kasi baka na-offend niya talaga si Axel. Kasi yung reaction niya, siya lang naman nakita na. Kitang-kita naman sa Oo. TV na siya lang yung nag-react ng ganun. Medyo concern siya sa siguro concern siya, pero hindi dapat on air. Oo, tama. Kasi yung Kung show nila yun eh. Oo, dapat after ng commercial, pag commercial na, kausapin nila. Tapos ganyan-ganyan para hindi ma-offend. So dahil dyan, magbabasa tayo ng mga message sa atin, mga question. Oo nga. Kaya namin ginawa to dahil may mga nag-message sa amin eh. Ito mga Boss Under, nilista na namin. So, unang tanong dito, Boss D and Boss A, ano ang opinion ninyo sa mga bashers? Bashers nino? Ni Vice, ni Axel o ni Christine? Maraming bashers kasi iba-iba kinakampihan. Sige, simulan natin sa mga bashers ni Vice. Sa mga bashers ni Vice, opinion din nila yon. Kasi siguro napanood din nila yung video, yung reaction ni Vice. Nagbigay sila ng Sarili nilang opinion. So kaya binabash na si Vice. Well, yun lang naman eh. Napakasimple lang. Napakasimple lang nang nangyari. Pero sa madlang people, medyo yung mga nakakaintindi ng mga reaction, na-analyze nila yan eh. Bakit ganun ang reaction ni Vice? Katulad natin, nung napanood natin yung video, bakit ganun ang reaction ni Bakit Vice? nagsalita agad siya? Di ba? Yes, Bakit hindi niyo mo inisip na, teka lang, on air tayo. Wait lang, daanin ko lang to sa joke. Parang Tsaka ganun. kita sa actual yung bata parang napahiya eh. Napahiya siya. oo. Napahiya siya. Hindi Actually, niya alam. gumawa nga yun ng video, yung Axel na yun, na ito nga, medyo na-offend siya na gano'n. Pero at some point, parang pinoprotektahan niya pa rin si Vice eh. Si Vice Ganda. Na sinasabi niya na, ito based lang sa napanood ko na gusto niya mag-sorry kay Vice, parang baliktad eh. Para Sabi sa nga akin, ng Axel, ano? Oo. Well, siguro kaya nangyari yung ganung usapan na. Siguro on cam na, off cam, nag-usap-usap na sila. So, para hindi na lumala, ayusin na lang. So, baka ganun na nangyari. Biglang bumaliktad ba, kumbaga. Kasi yung bata, hindi naman sanay sa ganun eh. Hindi naman Tsaka siya sanay yun eh. pag pinanood niyo Boss Andrew yung buong segment
Especially for You. Kinukulit na nila yun si Axel. Parang pinagtitripan nila ng buong segment na yun. Kaya No, nga parang kasi naging- kalog yung bata. Naging ano Kalog na eh. yung bata eh. Naging joke na sa Oo, kanila yun. tapos isa pa, syempre, ang nag-trigger kasi doon, Boss B, yung si Christine kasi yung unang Umappear. parang akmang a-appear. So parang siguro naisip na sila, uy bro. Oo. Kaya doon pumasok yung bro code eh. Kabataan ngayon. Doon nagsimula. Eh syempre, yung sa mga nakakaintindi mga boss, lalo na mga lalaki, alam niyo ang bro code na yan. Di ba? Parang normal lang yan. Siguro, para sa akin, si Axel, nasanay siya na ganun, dapat, inano niya rin, naisip niya rin na, teka lang, babae to. Hindi ko to tropa, hindi ko to kaibigan, di ba? So, siguro ano na yun, ang tinatawag na subconscious mind. Yung sinasabing pusa nilang gumalaw. Oo, kasi kabataan yun ang galawan nga, ganun eh. Tsaka So, hindi na natin nag-isipan. nagkukwentuhan na rin naman sa show yan. Sa likod ng ano eh. Likod ng camera. Sa likod ng camera, sa ano ba tawag doon, sa room nila, sa ano nila. Sa kwarto nila. Sa kwarto Yes, nila. So, parang ganito ganun. gagawin natin, ganito ang ano, magkakaibigan na tayo, kakakilala na tayo, ganun siguro. Kaya nung pag-appear ng babae, siyempre, Parang, ang datingan, ayun, siyempre, brusco. mapunta tayo dyan kasi meron din nagtanong dito. Ayan. Ano bang sinabi niyan? Sino ba sa tingin ninyo ang mali? Si Axel, si Christine, o si Vice? Well, kung Ayan, tatanungin mabigat yung tanong mo, ha? mabigat nga eh. Sino ba yan? sino ba nagtanong na yan? Si Carlito, Carlito. Okay, Carl, ano? Ganito yan. Sinong nagkamali? Oo, Actually, walang nagkamali. Kasi, para sa'yo. tumatakbo yung show. Siyempre, nandyan na yung mga bitawan na salita. So, yung dalaw ng Axel, nung tinawag, normal lang naman. Wala namang sinabing ganito gawin mo. Wala. Normal lang. Kaya pumasok nga yung ganung issue na ang sinasabi nilang mali siguro kay Axel, yung parang inibeso niya yung babae na umiwas. Yun lang naging issue doon. Tingin ko parang wala namang pagkakamali yun. Siguro reaction lang ng Axel yun na alam ng babae na gano'n ang mga bro code eh. Pero tapos bangga ng shoulder, Tama. walang beso. Sa kay Axel, wala akong nakitang mali. Okay. Kay Christy naman, wala din naman ako nakitang mali kasi siyempre, yung reaction niya bilang babae, iwas siyempre. Ganun lang, walang big deal din eh. Wala namang, Parang wala naman. lalo sampalang nangyari, nabastos ka, hindi daw nasalitang gano'n. Tapos naman kay Vice, isa rin siya sa sino ang nagkamali, di ba? Sino ba? Sabi kaya nga ang tanong ni Carl, sino daw ba mali? Kasi siyempre, siguro mga tao sa social media, gusto malaman anong opinion ng Boss Anders, sino ba mali para sa inyo? Kasi kayo magaling mag-opinion dyan. Ako, ang opinion ko lang to, Miss Vice, may konting pagkakamali ka doon kasi Tama. on that time, show niyo yun, tumatakbo yung camera, nagro-roll yung camera. Nagro-roll yung camera. Tapos yung naging reaction mo doon sa issue na yun na hindi naman dapat maging big deal, nabigyan mo ng hindi magandang Interpretasyon. yun. So, kitang-kita naman sa mukha mo no, na parang seryosong-seryoso ka, hindi naman ganun kalala yung sitwasyon. So, magkakaroon tuloy ng issue, magkakaroon ka ng bashers dahil sa ganun. Kaya nga sabi ko, since joker ka naman, di ba? Kasi Comedy ka naman, sana dinaan mo na lang sa joke. Alam ng mga madlang people, So, komedyante ka eh. Boss D, tingin mo walang mali si Axel at si Christine dito? Walang pagkakamali sila doon sa nangyari na yon. Kasi anong karapatan nilang magalit on that time? Oo, di ba? Wala eh. Kahit nga reaction, wala ka naman nakitang reaction doon kay... Ang sinasabi kasi nila, siguro yung mga nag-iisip na mali si Christine, mga Boss Under, kasi daw, parang ang arte mo, umiwas ka. Parang gano'n. Wala namang ganong issue. Tingin ko eh. Oo. Siyempre, ano nang... Nalagyan lang siguro ng kulay dahil nga nagsalita agad si Nemi Vice. Ganun talaga ang reaction ng babae. Pag once na medyo malapit ng lalaki, iwas ng konti yan. Iba kasi yung hindi big parang deal. sa akin, Boss D, iba yung nagulat eh. Nagulat sa nandiri. Iba-iba yan ha. Iba yung magkaiba yan. Yung nagulat, nandiri, tapos ayaw. Magkakaiba yan. Iba ng meaning yan. Diba? Diba? Bigla Meron kasi lang na yan nagulat na. Bigla nagulat lumapit. Tapos meron naman na maarte na tao na, ayaw. Diba? Tapos meron naman na sensitive masyado.
Ayun, siguro, nasagot na natin yung tanong ni Carlito na para sa akin, opinion ko lang naman yun. Hindi ko kasi napanood ko din naman yung Tama. show na yun, yung video na yun. Sa akin, opinion ko yun. Parang wala namang pagkakamali doon yung dalawa. Oo. Okay. Si Axel at saka yung Christine, wala naman. Kasi So, guest sila ron eh. oo eh. That's number one, guest sila dun, Boss D. Yeah, sa akin, parang medyo may pagkukulang doon. Si Miss Vice, Vice, medyo nagkulang ka ng konti doon na Yun lang nakalimutan mo siguro ulitin na ko, on-air kayo. Memi Vice. We love you. Okay, we love you. It's just that sarili lang naming opinion yon based sa aming napanood at pag-a-analyze doon sa buong segment ninyo. Okay? So, alam naman namin mabait ka, Vice. Ang dami tinutulungan yan, si Vice. May nagtanong lang sa amin kaya medyo sinagot lang namin kung ano yung mga reaksyon ng bawat madlang people. Oo. Kasi natatanong din kami. Siyempre, pag naman may mga trending, ang number one na sausawero ng mga under, kami yan. Kami yun. Ayan ang aming sa talk show na to, mga boss under. May mga Patuloy nyo lang ang pagpapanood sa amin. Kung gusto nyo, may mga trending issue kayo na gusto namin pag-usapan, message nyo lang kami sa aming mga social media. Balance naman kami yan. Hindi naman kami on one side lang. So lahat, mabibigyan natin ng kasagutan. Boss D, may last tanong pa dito. So, okay. Kay Boss D, konting pagkakamali para kay Vice Ganda. Which, sa akin naman kay Boss A, I agree to Boss D, no? Nagkamali ng kakaunti lang naman si Memi Vice doon. Kasi mas naging reactive siya. Okay? Naging overreactive siya sa sitwasyon na nangyari. Na dapat, araw-araw ka nasa harap ng telebisyon, 'di ba? Alam mo, it's rolling live on air yan. Dapat medyo napigilan niya ng konti yung mga sasabihin niya, like yung mga demanda, mga ganun-ganun. Kasi parang siguro- you take it personally. Baka siguro hindi nakakita ng Vice na nasa kanya na yung camera nakatutok. Oo, so rinig yun. So, siyempre, di ba, shit, demanda, boss. Kaya pag-usapan demanda, nakakatakot yan. Siyempre, yung bata, si Axel, matatakot yan, di ba? Kaya nga sabi nga nung Axel, parang na-blanco siya eh. Na, Gusto nga daw niya umiyak actually, napahiya Pahiya talaga siya ron. Kasi madlang people ang nanonood yan. Bilang naman sa show. Tama. So, buong Pilipinas yan, mga nakakapanood. So, ayun, siguro kay Axel, payo na lang. Hindi siya mali. Walang mali si Axel at Christine. Okay? Payo na lang siguro kay Axel na next time hindi lahat mabobro code mo, pare. Tayo, okay lang. Bro code mo ako, pre. No problem. Pero pag magbabae, medyo, alam mo na, siyempre, hindi lahat, tropa. Medyo dapat iwas-iwas lang sa ano. Kay Christine, walang pagkakamali si Christine dito. Okay, wala. It's a normal thing na gawin ng babae. Magulat, di ba? O, siyempre, hindi nagpaalam, gano'n. Parang, walang pagkakamali. Para sa walang pagkakamali si Christine Ako nga dito. tingin ko, parang naging victim pa yung dalawa eh. Parang gano'n. Sa issue Ganun eh. lumalabas. Diba? Parang Ganun naging victim lumalabas. pa sila na Kasi- hindi naman big deal. Nagiging big deal tuloy. Naging big deal kasi para sa kanila tapos na yung show eh. Di ba? Parang after cut, commercial na, tapos na tayo. Diba? Dapat ibang ano na yun, ibang... So, kaya sa akin walang kasalanan. Ayun, si Christine at saka si Axel. So, papunta tayo sa last question. Ito, okay. Medyo intriguing to ha. Kasi after ng apology ni Vice Ganda, Vice Ganda. sa Twitter, may nagtanong kasi binawi kasi ni Vice Ganda yung apology niya. Sabi, ano ang masasabi ninyo sa pagbawi ni Vice Ganda sa kanyang apology? Binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Yeah. Sa Twitter. Magandang pag-usapan yan. Oo nga eh. Habang pinapanood ko Kasi ganito yan. Yung apology ni Vice eh. Kasi ganito yan. Medyo may mga pumasok na sa isip ko eh. Boss D, nag-apology siya si Twitter kasi nag-apology siya, parang tinanggap na siya yung mali. Si Mami Vice ang mali. Kasi na-offend niya si Axel. Na-offend niya. Mali yung naging, parang sinasabi niya doon sa, na mali yung naging reaction niya. However, gumawa siya ng video after, sa showtime, bago mag-close yung showtime, na binawi niya
yung apology na yon kasi daw tama sila ng naging reaction. Okay, hiningin niyo daw yung Ayan. advice ng kanyang kanilang psychologist. Oo Oo, ayan, mainit, mahirap-hirap yan. Magandang Boss, magandang sige. usapan yan, ano? Kasi kung ako ang Tama ba na bawiin ni Vice ang kanyang apology? Boss D. ako, opinion ko lang to, Miss Vice, hindi naman tayo perfect, no? So, ang opinion ko doon, Vice, kahit na bawiin mo pa, kahit na ano pang sabihin nyo, kahit na i-broadcast nyo pa yung mga mali ng tao, ng dalawa, hindi mo na mababawi yan. Kahit binawi mo yung apology niya kay Axel, hindi mo na mababawi yun. Napanood na ng madlang people yun. So, dapat yun, nilet go mo na lang. Oo, kasi Hindi nag-let go na lang kayo. napakahirap, boss. Binedman nyo na lang, wala nang mangyayari. Kung nag-sorry na. Tama nga. Sinabi Saka- nga ni Ogie Alcacid Ang apology, hindi Magpapatawaran binabawi tayo. yan, boss D. Kaya nga, sabi nga Diba? ni Ogie, Tinanggap niya lang kung mali. sabi nga ni Ogie Alcacid, di ba? Nung tinanong siya, anong sabi ni Ogie, Mahalan. patawaran tayo. Tama. So, ngayon, kung babawiin mo yung mga apology mo, Parang, para talagang ibiniin mo na yung tao, sinisig mo na yung tao. So parang pinangatawanan mong unang-una sa lahat para sa akin, para sa nagtanong yan, no, na ating followers, may pagkakamaling nangyari. Okay? Merong pagkakamaling nangyari. Huwag na natin sabihin kung sino man yung nagkamali. Basta merong pagkakamaling nangyari. Pag may nagkamali, apology. Okay? Ang apology, mga Boss Ander, hindi binabawi yan. Okay? Pag humingi ka ng tawad sa isang tao, sa pangyayari, kahit hindi na sa tao, sa Tama. sitwasyon, di ba? Huwag mo nang bawiin kasi alam mo yun, may maling nangyari eh. Di ba? Oo nga Ba't ka magpapawi ng apology? Let go mo na yun. Okay na yun. At least walang masasabi sa iyo yung tao. Nag-apology ako kahit kasalanan ko, hindi ah. Yung tao naman na yun, simpleng tao lang naman yun eh. Ang bilis tumanggap ng pag nag-sorry ka sa katulad sa atin. Okay na yun, wala nang problema doon. Hindi nyo na kailangan on air pa, na binabawi mo pa yung Tama. Tama. Anong magiging reaction pa lalo ng ibang tao? Ayan. Magkakaroon Tama. uli ng reaksyon. Tulad din. May follow up pa yan, mga Sigurado. nagtatanong. Yung after nung closing nyo sa Showtime, may nadagdagan lalo yung basher. Parang naging favor lang sa inyo eh. Yung bang paghihingi nyo ng apology na binawi nyo, parang Oo. pabor na pabor lang sa inyo yon. Pero sa mga nagbasa sa'yo, wala na, hindi mo na mababago yun. Yung mga Okay. nag-react na, hindi na mababago yon. Pero kami hindi ano lang kami, gitna lang Gitna kami. lang, fair lang. May nagtanong lang sa amin ng gano'n. So kaya kan namin sinasagot. Opinion lang namin yun na dapat hindi na. Dapat Oo. hindi mo na binawi kasi nasabi mo na yun eh. Tama. Kung sa husgado, nasabi mo na eh. Bakit? Anong purpose? Ba't mo babawiin yung Hindi ka apology? naman nanalsus. Sinabi mo, Anong purpose mo? naka-record na yun. Wala mangyayari kung bawiin yung apology, lalo na madadagdagan yung bashers mo. Anyways, so tama si Boss D, no? Dapat hindi na binawi yung apology. Kasi the damage has been done. Yes. Diba? The damage has been done. May nangyaring pagkakamali. It doesn't matter kung sino yung nagkamali. The thing is, may nangyaring pagkakamali. May apology dapat na after. And hindi dapat kahit anong mangyari ang apology, hindi tawa si Ogie Alcacid na tulad ng sinabi mo, pagpatawaran. Bahala. Kasi Right? Miss Vice, ang magiging basher mo dyan, unang-una, mga magulang ni Axel eh. Mga magulang, yung mga kaibigan, yung mga nagmamahal kay Axel, yung mga nasa tabi niya. Tama. Mag-react yun, siyempre. Hindi naman po pwedeng binawi niyo yung apology, tapos pabor naman sa inyo yung mga sinasabi niyo. Oo. Dahil nakita nyo kayo, mga reaksyon nyo, yung mga nabase sa nasa harapan nyo, sa studio kayo, okay yun. Oo. Pero yung mga nanonood, nandyan na yung nandyan na yung Hate. malilikot na utak niyan eh. Nagsasabi na rin yan ng pabor din nun sa kanila, opinion din nila yon. So sayang, sana hindi ka na Nagbawi. apology kasi maganda naman yung ginawa mo, nag-apology ka. Actually, mas na-appreciate ko siya. Sinarili mo na lang sana na kung meron pang babawi. Sinarili mo. Offline. Yeah. Yes, oo. Yun lang, Miss Vice, ano lang naman to, tanong lang sa amin to, kung ano yung opinion namin.
So, again, uulitin namin mga boss under, lahat ng sinasabi namin dito, base sa aming sariling opinion, sariling pag-iintindi. Okay? Walang magagalit. Lahat ng sinasabi namin, isagot namin sa tanong ng mga tao. Mga tao Okay? yan, Mga subscribers namin, shout out sa inyo. Thank you so much. Thank you, kahit konti lang kayo. Nasasagot namin at least mabilis namin nasasagot. Ayun. Na ano kagad namin. So ayun, sana matapos na yung issue na yan, mawala na yung mga bashers ninyo. Total, tingin ko okay na naman si Axel, si Christine, at saka si Memi Vice, okay na sila. Balita ko, meeting sila, nagkikita-kita sila. So, magkakaroon sila ng meeting na, mag-uusap-usap sana na sila. malampasan nila yan, no? Yung masurvive na nila yung issue na yan, lalo na si Axel, si Memi Vice sanay sa ganyan. Okay, Yeah, so, hindi natin pwedeng, pwede natin di alalahanin si Memi Vice kasi sanay yan sa ganyan. Kaya nga sabi niya, Basta yan, sa mga buzzer niya, wala nang problema, hindi naman daw niya... Pinaka-affected dyan si Axel at si Christine at sana masurvive nyo yan. Okay, yung issue na yan. Siyempre, nasasaktan din tayo dahil may mga nagbabas kay Vice. Malaki rin naman na itutulong ni Vice sa Madlang Community. people. Oo. Na maraming na itutulong yan, hindi lang natin alam. Tama at sana maging lesson learned sa mga nangyari. Okay. Hindi naman tayo perfect Nangyayari talaga yung mga ganyan. Pero sana, hindi nyo na ginawang big deal yun. Kasi kawawa rin naman yung bata. Tama. Kasi wala namang, kumbaga sa bata, pag nangyari yan, okay na yan, wala na yun So kung nadagdagan pa yan, dumadami bashers. So, okay lang. Kaya mo naman sagutin yun. At masasagot din naman namin yun pag nagtatanong. So, Ayun. Mga boss under, hanggang dito na lang. hanggang dito na lang kasi reaction lang naman sinagot lang naman namin yung mga reaction yung mga tanong sa amin kung anong About dun sa sa comment bro sa code mga issue. bro code issue na yan. So, Pagkakaralan ko nga yung mga bro code. marami yan. Ako nga. Baka mamaya masampal ako sa susunod. Ako nga, matanda na ako. Ang dami ko alam na bro code Marami talagang bro code na yan. Kaya nga tayo mga parents na ako. Dapat intindihin din natin mga magulang na yung mga bro code na yan, gawin na yan sa bayan. Kasi ganun millennial. Mga minamahal natin mga kaibigang, mga tropang babae, baka hindi nyo alam yung bro code na yan. Yun yung mga mga tropa-tropang Mga sign yan, mga sign yan. beso, yan, bro code yan. Mga fist bump, bro code. So, ayun. So, hanggang sa susunod na ating pagchichismisan, mga boss under, maraming salamat sa nagpa-review sa amin, nagpa-reaction sa amin ng trending na issue na yan nila Vice Ganda. At sana mabuhay ka at salamat sa iyong pagsuporta. Support sa amin. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. Ayan, Mabuhay ka hanggat gusto mo. Shout out sa ating talk show. Shout out lang sa mga nagkano sa atin, nagtanong. Saka sa mga taga-tagig na nagko-comment sa amin. Hindi na lang namin muna kasi haba lang. Ayan, ako, shout out sa mga kaibigan ko dyan sa Valenzuela, sa Pasig, sa Makati. Shout out sa inyo. Hindi ko na kaya nang isa-isahin, pero maraming salamat sa pagsuporta. Shout out din sa Mulligators, Mulligators. Congratulations, nanalo sa sa Philippine Navy Golf Cart. Class C, champion. Si Del. Hanapin nyo na lang si Del doon. Kaya champion, tsaka si Randy. Parang ikaw yun So, yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Again, ang ating kasabihan, kapag under ka, behave ka. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Boss Under Show. Ang show ng mga boss under. Let's go. Bye. Lagot ka. Peace.